Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, paktay sa rekto. Nako, pondo nilagay sa flood control. Ayan mga kababayan, malaking gulo ito. Shocking. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Palike na rin po ng video nito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, simulan po natin ang balita dito po kay Executive Secretary Recto, no? Sabi po dito sa balita mga kababayan, Recto posibleng kasuhan ng plunder at malversation. Posibleng maharap sa plunder at technical malversation si Executive Secretary Ralph Recto kung magpasya ang Korte Suprema na iligal ang paggamit ng Bureau of Treasury ng 167 billion trust fund para punduhan ang mga flood control projects. Nako po. Maliban po pala sa mga inuutang nila, no? Ay eto rin mga kababayan, nagamit. Bakit ba sa flood control ninyo nilagay? Diba? Natatanong lang ha. Ayon kay dating Associate Justice Antonio Carpio, binubuo ang halaga ng 60 billion mula sa PhilHealth at 107 billion mula po sa PDIC. Ayun pala mga kababayan. So ito palang mga pondong ito, ay ginamit mga kababayan sa flood control. Ang tanong, bakit sa flood control ninyo ginamit yan? Yung sa PhilHealth, 60 billion, dapat sa health po yun, no? O yung sa PDIC, dapat kung saan po pang gagamitin yan. May mga allotment na po yan mga kababayan kung kanino, saan gagamitin yan. Pero bakit ipinunta or inilagay ni Recto sa flood control projects? Dahil ba, ito opinion lang po ito mga kababayan, malamang parehas po tayo nang iniisip. Dahil ba mas madaling magkapera sa flood control projects? Ayan nagtatanong lang po tayo mga kababayan kay Recto. O Recto, dapat sagutin mo ito kasi ikaw naman ang mapasimuno nito, di ba? Grabe no? Pinaghirapan ng taong bayan, ganun lang ninyo pagdidesisyonan. Kung saan ninyo gustong ilagay na mabilis manakaw, doon nyo talaga ilalagay, Bistado na kayo, Recto. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at dahil ito, may papasadahan din po tayo si President Bongbong Marcos naman. Nako, ayon po sa PCO, si Anticlear po ito, PBBM bet makipag-usap sa lahat kahit kay Vice President Sara Duterte. Bakit kailangan makipag-usap? Bakit kailangan kausapin ni President Bongbong Marcos? Sabi po dito sa balita, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na sa sino mang nais na makipag-usap sa kanya kahit kay Vice President Sara Duterte alang-alang sa pambansang interes. Nako. Wala pong makikipag-usap na sa inyo na katulad ni Vice President Sara Duterte. Gagamitin nyo na naman si Vice President Sara Duterte. For example lang kung makipag-usap man sa inyo si Vice President Sara Duterte, alam ko gagawin nyo lang siyang panakipbutas Bakit? Kasi galit na po ang tao ngayon Maybe lang. Ito, opinion lang naman natin to kung sakasakaling bumalik si Vice President Sara Duterte, no? Makipag-usap kay President Bongbong Marcos Jr. Nako. Baka ang gusto lang ninyo makuha yung simpatya ng taong bayan na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte para mapagaan, di ba? Yung loob sa mga pinaggagawa ninyo ngayon. Naku, malabong mangyari yan. Ito pa ang pangalawang naiisip ko. Bakit kailangan makipag-usap ni President Bongbong Marcos Jr.? Para tapalan, no? Sabihin, wag ka na magsalita, ito para sa iyo to. Di ba? Ikaw, makikipag-usap ka sa akin. Sige. Yan abangan po natin kung sino po yung mga makikipag-usap kay President Bongbong Marcos Jr. Tapos pag tumahimik sila, ay alam na po kung anong nangyari dyan, di ba?
Ako nga hindi ko talaga inisip mga kabayan na si Mayor Magalong magiging ganito ang sitwasyon, no? Si Mayor Magalong, 'di ba? Kilala po natin 'yan na taga ano na 'yan ng Marcos administration criticizer, no? Oh, nagki-criticize sa Marcos admin sa mga kurakot, sa mga pangurakot. Pero eto ngayon nakikita po natin na nagbago po ang ihip ni Mayor Magalong. Ganyan po ba ang gusto niyong ibig sabihin, Mr. President? Kausapin yung mga tumutulig siya para maging sunod-sunuran na lang. Aray ko po Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan sa plano ni President Bongbong Marcos Jr., no? Na makipag-usap sa lahat kahit kay kung ako kay Vice President Sara Duterte, wag siyang magpapadala dito sa mga matatamis na mga salita ni President Bongbong Marcos Jr. At samantala mga kababayan, eto, Marcos versus Marcos. Sabi po dito ni Representative Sandro Marcos, alam naman natin kung sino ang nakatira doon. Davao City po ang tinutukoy. Bakit ako maglalagay ng projects doon? Hindi daw siya pwede maglagay ng project kasi hindi naman daw siya taga doon. Tama nga naman, no? Pero eto naman pong sabi ng presidente. Nandito tayo ngayon sa Bukana Bridge, Davao City. Na katatapos lang, this is one of the 4 major projects that will be finishing in Davao. Yan po mga kababayan. Ano yan ngayon, Sandro? Kanino po ba talaga tayo dapat maniwala? Kung ako po ang tatanungin mga kababayan, wala po tayong dapat paniwalaan sa dalawang ito. Kasi hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Yung anak, sabi, hindi ra doon pwede project, di ba? Ang ama naman, sabi, this is our project, okay? Inangkin na yung hindi kanya, mga kababayan. So, kaya ang suggestion ko, dapat silang dalawa, hindi natin paniwala. Di ba? Magkaiba po sila ng pananaw sa buhay. Well, anyway, problema na po nila yon. Total, nasa taong bayan naman ang last na judgment, no? Tayo po ang humusga kung sino po ba talaga ang mga Marcos sa ating mismo, sa ating mismong pananaw, sa ating nakikita, no? Kayo na lang po ang humusga mga kababayan. Ayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan na po natin ang video ito na kung saan, eto, PRRD may mangyari, sabi dito, Marcos mananagot haharap sa ICC. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon at komento. ICC, yung pag-deny po ng ICC. Nako, eto na nga, sus, Ginoo. Nananatiling nakakulong pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility sa The Hague, Netherlands. Ibinasura na kasi ng ICC ang apela ni Duterte na interim release o pansamantalang kalayaan. At live mula sa The Hague sa Netherlands, nasa frontline ng balitang yan ng ating News 5 anchor, Ruth Cabal. Ruth, ano ba naging batayan ng ICC sa kanilang desisyon? Nag-e-echo naman doon sa live streaming yung naging desisyon nga ng appeals chamber na mananatili sa detention itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bigyan ko lang muna kayo ng ng kwento kung paano tumakbo yung hearing kanina para lang kasi walang camera doon sa loob pero nakita niyo naman sa streaming. So nandun kami nakapasok ako doon sa public gallery. Parang nakita ko siguro mga more than 100, parang ang tansya namin ay 140 seater yon. At hindi naman napuno yung gallery pero nakita natin isa sa mga nandoon ang kamag-anak, no? Si Congressman Omar Duterte, yan ang apo ni dating Pangulong Duterte. Tapos tinitignan lang naman din natin kasi nga just to give you an idea, no, nasa isang kami glass at nandun nasa second floor kami at nandun sa baba yung mga judges habang binabasa nga itong desisyon. So tahimik, may security doon kasi naalala ko kanina tinatanong sa atin nila Bok Edlingaw, no, na paano kung mag-react yung mga nandun sa gallery. So yung kanina naging tahimik at lahat ay nakikinig lang doon sa naging desisyon. 10:41 ang schedule kasi niyan ay 10:30 pero 10:41 na nagsimula itong pagbabasa ng desisyon at yun na nga yung dinidiscuss natin kanina ay nireject ng appeals chamber itong appeal para baliktarin yung pananatili sa detention ng dating Pangulo. Una-una sinimulan doon sa naging grounds, no, ng defense kung bakit nila inaapela, kung bakit nila ini-insist na dapat bigyan ng interim release itong dating Pangulo. Ang
Unang sinabi nga dyan ay yung dahil nga daw nagpo-post ng flight risk, at yung pangalawang grounds, at yan, malinaw yung sinabi ng appeals chamber na rejected yan dahil hindi naman paulit-ulit dun sa mga desisyon ay sinasabi na the defense has failed to demonstrate na nag-err o nagkamali itong pre-trial chamber 1 doon sa naging desisyon niya noon nga noong September na sinabing dapat manatili in detention si dating Pangulong Duterte. So basically, lahat ng grounds na nilatag ng defense for their appeal na erroneously failed daw to show that Duterte poses a risk. Yung isa pang sinasabi ng defense na the pre-trial chamber 1 erroneously daw na hindi kinonsider yung state warranties na may isang na may third country na tatanggap doon sa dating Pangulo. At yung third ay sinabi rin ng appeals chamber na again the defense failed to demonstrate na nagkamali doon sa sinasabi ng pre-trial chamber na hindi nila kinonsider yung humanitarian considerations dahil na doon sa edad ng 80-year-old na dating Pangulo at pati yung kanyang health condition. So inexplain nitong ng pre-trial chamber kung ano yung mga naging grounds. Halimbawa, sinabi nila na nananatili pa rin yung impluensya at yung resources, even financial resources ni Duterte ng dating Pangulo. Ganon din yung isa kasi sa pinuna yung mga ginamit daw na basihan ay parang itong mga newspaper articles or yung mga publication. At sinabi naman ng appeals chamber na nakita nila na pwedeng gamitin at pagbasihan yon doon sa mga statements ng dating Pangulo kung paano niya several times daw na he tried to interfere with an investigation kaya nananatili nga siyang risk. Binanggit din dito ng appeals chamber na isa nga na hindi na-demonstrate again, the defense failed to demonstrate na nagkaroon ng error doon nga sa pagtingin sa humanitarian considerations. At sinasabi rin dito na failed to demonstrate na yung mga naging desisyon ng pre-trial chamber 1, sinabi nila dapat continued detention ni dating Pangulong Duterte, failed to show na unreasonable or irrelevant yung mga naging basihan nung dating desisyon ng pre-trial chamber 1. Kaya ang appeals court ay sinabi na mananatili in detention ang dating Pangulo dahil nga na-satisfy naman yung grounds based dun sa mga Rome Statute kung ano ang dapat maging basihan na mananatili na hawak at under custody at in detention ang isang suspect, Julius. Unanimous bagitin ko na lang din unanimous yung naging desisyon nitong appeals chamber. 3 lang yung lumabas na judges kanina pero 5 yung miyembro niyang appeals chamber. At alam ko nandun sa labas sina Congressman Omar Duterte at yung iba pang mga taga-suporta kasi marami rin, may ilan din mga taga-suporta na pumasok doon sa gallery na nakita natin, nakasama natin na nanonood at nakinig ng desisyon. Pero yan muna yung latest mula dito kasi we're not allowed to do interviews or to take videos inside the ICC building. Julius. Ruth, ang ibig sabihin ba nito ay wala ng hadlang para magtuloy-tuloy yung trial ni dating Pangulong Duterte at hindi na sila pwedeng mag-apila ng panibagong appeal sa korte? Yan ang mga sinasabi ng mga legal experts, Julius, na yung kumbaga kung titingnan mo ay final na yung desisyon ng appeals chamber. Pero tandaan natin, magkakaroon pa kasi ng confirmation of charges hearing. So doon pa lang malalaman kung uusad nga at magpapatuloy sa formal trial itong kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. So mangyayari pa yan yung hindi pa natutuloy ang confirmation of charges hearing, Julius. Ruth, nagkaroon kanina nasabi mo na kasama mo habang kayo'y nakikinig ng desisyon yung apo ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap? Hindi kasi medyo strict sila doon, so parang pagpasok mo doon sa public gallery may space kasi yung media, so nasa front row kami nung media side, nandun sila sa kabilang side for the supporters and the family and yung mga iba pang may mga nakita tayong consul from representatives from the embassy at marami tayong nakita ng mga mga foreign journalists na nandun. So ngayon ang pinapayagan lang from outside of the building, meron kasing barricade, yung usual kung saan nagtitipon yung mga supporters. So ang alam natin ay nandun sila ngayon. Sa labas ito ng ICC. Okay, so noong habang binabasa at naririnig na yung desisyon, may narinig ka bang reaction? Ano yung scene doon sa loob? Kahit natahimik, tensyonado ba? Actually, sinisilip-silip ko siya kasi magkaroon kami pareho kaming nasa front row so sinisilip-silip ko siya pero nakita ko na lang siya, na seriously listening lang siya doon sa decision kasi English actually yung nung una kasi meron kasi Grabe yung decision ng ICC, no. Ang pinakamatindi dito,
yung sa pag-reject kasi ang dinadahilan, maraming dinadahilan po ang ang defense o si Kaufman. At isa sa mga sinasabi dito, wala naman ang threat. I mean, para yung isang 80 years old ay kailangan na pong mabigyan ng atensyong medikal. At wala namang pong threat. At ang sagot ng ICC, tingnan nyo kung nasa hulog. Para sa akin, wala sa hulog yun eh. Sabi ba naman nila, may threat pa kasi dahil sa mga lumalabas na mga statement from the family, at the same time doon sa media na sinasabi, at the same time nanalo pang mayor, at the same time meron pang influence sa Pilipinas. Alam mo, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi alam ko sa inyo, walang kwenta yung mga presidente ninyo. Nagkataon talaga mahal na mahal ng mga Pilipino etong si Pangulong Duterte na kahit hindi na nga ho makapagsalita na masyado ng diretso at makatayo at makalakad ng diretso ay talagang hinahangaan pa rin po ng mga Pilipino at lalong-lalo na kahit dyan sa Davao na binoto pa rin po siya kahit po yung mga kalaban niya ay nagmudmud na ng pera, nagpakalat na ng pera ay nananalo pa rin siya. At So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.